Or, no, na. Madaling araw ang tikta na orasan sa dingding. Paya pa ang aming silit tulugan. Tanging ang marahang hili ni Rafael ang maririnig. Ang asawa kong inakala kong mahimbing. Na ang tulo isang oras. Na ang nakalipas ngunit isang. Bahagyang paggalaw sa gilid ng kamaang nakpamulat sa aking mga. Matang kanina pa nakukunwaring tulok sa ilalim ng makapal na kumot. Dahan-dahang gumalaw, si Rafael maingat na maingat bumangon siya mula sa kaniyang pakakahiga. Inabot ang cellphone na nasa ibabaw night. Stand at naglakat ng. Patiyungo sa balkonahe ng. Aming kwarto ang. Sinak ng buwan na sumisilip mula sa siwang ng kurtina ay nagpakita ng kanyang matipunong anino ang katawan ng lalaking minsan kong minahal ng patayan. Ang lalaking inangat ko ang estado mula sa isang ordinaryong staff at ginawang direktor sa isasa. Nga subsidiary ng aking kumpanya, pinatalas ko ang aking pandinig, bumibilis ang tibo ng aking puso, hindi dahil sa pakibig kundi dahil sa adrenalin ng puwot na unti-unting sumusunok sa aking katinuan. Hello mahal, ang kanyang boses ay pabulong ngunit matalim sa aking pandinig na sanay nga maging alerto. Tulok na siya. Tulok na parang kalabaw. Wala siyang kaalam-alam. May sandaling katahimikan, bahagyang tumawa si Rafael. Isang tawa na nakapanidire. Huwag kang mag-alala, Clarice. Ayos na ang lahat. Ang matitulo ng lupa ng commercial building pati na ang maseres sa pangunahing kumpanya. Nagawa kong pagkain ang pirma niya. Noong nakaraang buwan, mahusay magtrabaho ang bayaran nating notaryo ngayon sa Matenga. Batas halos 18% nga ari-arian ni Aurora ay nakapangalan na sa akin isa. Siyang tang babae na sobrang tiwala sa kanyang asawa. Mariin kong kinagat ang aking ibabang labi hanggang sa maramdaman ko ang hapdit ang babae, sabi. Niya 7 taon kong itinatak ang imperyo negosyo na pamana na aking ama, pinalago ang mga ari-arian at inisip niyang ganon ako katanga para hindi mapansin ang paggalaw ng sarili kong yaman. Bukas na ang araw, pagpapatuloy ni Rafael ang kanyang boses ay. Lalong nagiging masigla, sinabi ko. Nasa kanya na may business trip ako sa Hong Kong ng 1 linggo, samantalang lilipat tayo patungong Paris, mahal dun. Tayo magpapakasal pagkatapos ay makahanimon tayo sa buong Europa gamit ang pera. Ang tang babaeng iyon hindi pumatak ang aking naluha. Kakaiba, karaniwan isang asawa ang madudurok kapak narinig ito, ngunit ako'y nanlamig na nigas ang aking puso, may sakit ngunit natabunan ito ngabis napakasuklam. Nga pala, tungkol sa mga alahas at cash. Sa fault, kukunin ko lahat bukas ng umaga. Sasabihin ko sa kanyang punuin ang balance ng priority. Debit card na iyon. Alam mo naman bilyones ang limitasyon nun. Ba makakapak-shopping tayo hanggang sa magsawa sa Champs-Élysées. Narinig ko ang tunog ng isang malayong halik sa telepono. I love you too. Clarissa Conding, tis na lang. Bukas na gabi, malaya na tayo. Paalam kahirapan, paalam Aurora, ang boring na workaholic. Pinatay ni Rafael ang tawag at bumalik sa loob na kwarto. Agad kong inayos ang aking pahinga. Gumawa ang isang regular na ritmo na parabang ako'y nananaginip ng maganda. Umakyat siya sa kamahinila ang kumot at ang nakpasuka sa akin ay ang pahalik niya sa aking numatulok kaang nang mahimbing aking donor. Papabulong niyang sinabi! Halos hindi marinig, ngunit narinig ko nung gabing iyon. Hindi na ako nakatulok, nakatitik ang aking mamata sa madilim na kisame. Binubuo ang bawat piraso ng plano na inihanda ko na may isang bagay na hindi alam ni Rafael. 3 buwan na ang nakalipas ng una kong maamoy ang habangong ang ibang babae sa kanyang damit. Kumuha na ako ng isang pribadong investigador. Alam ko kung sino. Si Clarice, isang dating model ng men's magazine na bangkarote at baon sa utang sa mga online. Luwanet tungkol sa mga ari-arian. Maaring iniisip ni Rafael na matalino siya sa panunuhol sa isang notaryo, ngunit nakalimutan niya. Ako si Aurora, ang notaryo na sinuhulan niya. Ay, ang aking taong pinakakatiwalaan na umaarte lamang ang madokumentong pinirmahan ni Rafael. Ay, hindi paglilipa ning pagmamayari kundi isang kasulatan ng pag-amin sa utang at pagtalikot sa karapatan sa conjugal property na legal sa mata ng batas. Kung mapatunayan siyang nagtaksil, hindi niya inilipat ang aking mga ari-arian sa kanyang pangalan. Sa halip kapipirma lang niya sa kanyang sariling financial debt warrant, ngunit hindi pa iyon sapat.
Ang bawiin ng maari-arian sa legal na paraan ay masyadong malinis para sa isang taksil na tulad. Niya gusto kong maranasan niyang lumipat ng mataas abutin. Niya ang maulap at pagkatapos ay ihuhulog ko siya sa isang bangin na walang katapusan bukas ang kanyang palabas. Dumating ang umaga na may maliwanag na sikat ng araw sa lungat sa kadiliman ng aking puso na akong gumising. Nahanda ng almusal tulad ng isang mapamahal na asawa. Ang paboritong sinanga ni Rafael ay nakahay na sa mesa ng siyai, bumaba na may sariwang mukha. Isang mukha na punog ang pagkukunwari magandang. Umaga mahal bati niya saka. Umupo at sinimulan ang kanyang almusal. Wow! Ang sarap! Talagang ikaw ang pinakamahusay na asawa. Ngumiti ako habang nagsasalin ng kape sa kanyang tasa. Siyempre may business trip ka pa sa Hong Kong. Ngayon kailangan kong siguraduhin na busok at malusok ka. Bahagyang nabilawkan si Rafael at pagkatapos ay tumawang nga alanganin. Hong Kong isang malaking proyekto. Baka maging abala ako kaya kung bihira. Akong mag-reply sa mamensahe. Huwag kang magagalit ha. Naintindihan ko mahal. Nagtatrabaho ka naman ng husto para sa ating kinabukasan at para kay Dalisay malambing kong sagot. Si Dalisay ang aming nag-iisang anak na 5 taong gulang. Ay, natutulog pa. Sa kanyang silid mabuti na lang at hindi. Niya, nakikita ang mapakunwaring mukha ng kanyang ama. Ngayong umaga, biglang inilapa ni Rafael ang kanyang kusara naging. Seryoso ang kanyang, mukha naka-activate na. Ang kanyang manipulative model Aurora ganito kasi para sa nga operasyon. Doon kailangan ko ang malaking liquid na pondo. Limitado na ang company credit card dahil sa pagbabayad sa mga vendor. Kahapon pwede bang mag-transfer ka sa personal debit card ko? O kaya punuin mo ang account ko ngang mga peha 40 milyon o 40 milyon. Isang napakalaking halaga para sa isang linggong business trip. Gusto niya. Talagang ubusin ang yaman ko bago tumakas. Tinitigan ko siya nga malalim sa mata. Walang bahit na. Pakakasala doon. Tanging kasakiman. 4 milyon hindi bat. Masyadong malaki iyon para sa akomodasyon. May mga client entertainment mahal. Alam mo naman kailangan ng puhunan para makumbinsi ang mga investor kapag nakuha ang proyekto. Babalik ang pera ngang sembeses. Pangungumbinsi niya. Hinawakan niya ang aking kamay. Ang kamay na kagabi ay may hawak ng cellphone para tawagan. Ang kanyang kalaguyo. Sige sabi ko na may matamis na ngiti. Mamayang tanghali ita-transfer ko ma-focus ka na lang sa paghahanda. Isang ngiti ng tagumpay ang gumuhit sa kanyang ngalabi. Salamat mahal pagsapit nang. Tanghali nagsimulang kumilos si Rafael sumilip ako. Mula sa siwang ning pintong aking opisina sa bahay. Binuksan. Niya ang fold na angkod ay binigay ko. Sa kanya bilang isang tanda ng pekentiwala. Mabilis niyang kinuha ang tumpok ng US dollars maalahas na diamante na paman ng aking ina isang Rolex na relo at ilang gintong bar inilagay niya ang lahat ng iyon sa isang maliit na itim na backpack. Pagkatapos inilagay niya ang backpack sa loop ng isang malaking maleta na may tatak na Louis Vuitton. Tinakpan niya ang backpack ng ilang piraso ng damit na Gucci at Armani sa ibabaw para magmukha itong ordinaryong maleta ang damit perpekto. Bulong niya na bahagya kong. Narinig pagsapit na hapon tunay ngang. Nag-transfer ako ng 4 milyongo sa kanyang. Akon isang notifikasyon ang pumasok sa kanyang cellphone at siya ay napasigaw sa tuwa. Pumasok na ang pera ang galing. Mo talaga Aurora mag-ingat ka sa daan. Mahal sabi ko. Walang emosyon dumating ang gabi na aligo si Rafael at naghanda sinabi niyang hating gabi ang lipat na kanyang eroplano kaya alis siya papuntang airport nag-on. Super na bang naghintay na kipaglaro muna siya kay Dalisay hanggang sa makatulog ang batas 9:00 nang pumasok si Rafael sa banyo para dumisang karaniwang gawin. Niya, kapag kinakabahan ito na ang pakakataon, ko 10 minuto lang sa puso kong kumakarera pumasok, ako sa walk-in closet, dun inihanda ko na ang isang malatang. Louis Vuitton na eksaktong kaparehong modelo kulay hanggang sa maliit na gasgas sa hawakan. Ay, ginaya ko ang pakakaiba lang. Ay, ang laman. Binuksan ko ang totong maleta ni Rafael sumalubong sa akin ang kislap ng ginto at matumpo ngang. Dolyar nang hindi nagsasayang ng oras.
Isinara ko ito muli at itinago sa pinakamataas na aparador. Sa likod ng matumpok ng bed cover. Pagkatapos ay hinila ko ang pekeng maleta na inihanda ko ano ang laman. Isang mapanuyang ngiti ang sumilay. Sa aking labi ang laman nito ay hindi diamante o pera ang laman nito ay matumpok ng luma at maruruming duster na aming kasambahay. Mabasahan sa kusina na mamantika ilang. Piraso ng ladrilyo para makapareho ang bigat at magatumpok ng lumang diarosa. Pinakaibabaw naglagay akong isang set ng murang damit panloob ng babae na. Butas-butas at isang papel na may maikling mensahe, isinara ko ang time bomb na maleta ikinandado at inilagay sa eksaktong pwesto kung saan naroon ang orihinal na maleta kanina. Tapos na makalipas ang isang minuto lumawas. Si Rafael mula sa banyo mukha siyang sariwa at mabango tiningnan niya ang maleta walang bahit ng hinalaalis na ako Aurora. Paalam niya. Kinalatkad niya ang maleta mabigat din pala ang dala mo para sa isang linggo. Huwag mong kalimutan ang pasalubong. Sabi ko pinipigilan ng tawang malapit nang sumabo sa aking lalamunan sigurado. Dadalhan kita ng isang bagay na hinding-hindi mo malilimutan sagot niya. Na may dobleng kahulugan. Hinalikan niya ako sa pisngi isang halik ni Judas. Pagkatapos ay lumabas ng bahay nang may tiwala sa sarili kinalatkat. Ang maletang puno ang basura mula sa kusina na inakala niyang kayamanan para sa kanyang kinabukasan nakatayo ako sa pintuan kumakawi. Nang mawala sa kanto ang sinasakyan niyang grab isang malawak na ngiti ang namutawi sa aking mga labi. Mag-ingat ka mahal, masiyahan ka sana. Sa Paris kasama ang mga butas-butas na duster. Pumasok ako sa bahay ikinandado. Ang pinto at nagsalin ng isang baso ng mamahaling alak. Umupo ako sa sofa nakatingin sa orasan sa dingding. Ang biyahe papuntang airport ay aabutin ning isang oras check-in at imigrasyon, siguradong hindi nila bubuksan ang maleta hanggang sa makarating sila sa hotel sa Paris bukas, ngunit ang una kong surpresa ay darating ning mas maaga. Pagdating niya sa airport mamaya darating ang aking paalam na mensahe. Nag-vibrate ang aking cellphone, isang notification mula sa banking app. Ang bank account ng iyong asawa ay na-freeze na. Nagsimula na ang laro. Ang kapaligiran sa NAA Terminal 3. Noong gabing iyon ay medyo abala, ngunit para kay Rafael ang mundo ay tila pag-ari nilang dalawa bumaba siya mula sa taksi na mayabang kinalatkat ang maletang Louis Vuitton na pinaniniwalaan niyang naglalaman ng kanyang kinabukasan. Sa kanyang isipan ang maleta ay hindi lang naglalaman ng damit kundi ang tikit tungo sa kalayaan, cash na dolyar, gintong, bara at mga diamante na sapat ang halaga para mabuhay ng marangya sa Europa sa loob ng maraming taon nang hindi na kailangang magtrabaho. Naglakad siya patungo sa International Departure Check-in Area, doon malapit sa isang malaking haligi. Isang babaeng nakasuot-eng light brown trench coat, malalaking salaming pang-araw at isang pulang bere ang naghihintay. Si Clarice agaw pansin ang kanyang itsura, para siyang isang celebrity na nagdidiskiz, samantalang isa lang siyang karida na malapit ng maging legal na asawa ng isang takas. Ang tagal mo mahal, naglalambing na sabi ni Clarice na lumapit. Si Rafael mahigpit niya niyakap ang braso ni Rafael, walang pakialam sa tingin ng mga tao na inip na ako, handa na ba ang business class natin? Ngumiting ang malapa si Rafael, hinalikan ang piskini. Clarice, siyempre lahat handa na, nakikita mo ba ang malatang? Ito tinapi ni Rafael ang maleta sa kanyang kamay ng may pagmamalaki. Ito ang susi sa ating kaligayahan, puno ng balana ni nga mga mata ni Clarice sa likod ng kanyang salamin. Seryoso na dala mo? Lahat hindi ba naginala ang tang si Aurora? Tumawa si Rafael ang mapanlight, ipinahanda pa niya ako ang almusal at humalik sa kamay ko bago ako umalis. Akala niya nagtatrabaho ako ang husto para sa kanilang anak namin, kawawa naman, sabay silang mahinang tumawa. Isang tawa na puno nga. Nakababa ang moral matapos ang mayos na proseso ng check-in at imigrasyon dahil wala pang inireport si Aurora. Pumasok sila sa isang exclusive lounge. Nag-order si Rafael ng isang basongang champagne. Pakiramdam niya ay nasa itaas yan ng mundo. Ang adrenaline ng tagumpay ay napalasing sa kanya habang humihigop ng champagne. Nilabas ni Rafael ang kanyang cellphone, tiningnan niya
ang larawan ni Aurora sa WhatsApp, ang inosenteng mukha ng kanyang asawa na nakangiti. Habang yakap si Dalisay dati ang mukhang iyon ang nakbibigay sa kanyang kapayapaan. Ngayon ang mukhang iyon ay nagpapaalala lamang sa kanyang-kanyang inferiority complex dahil sa pamumuhay sa ilalim ng aninong tagumpay kanyang asawa. Anong gagawin mo? Tanong ni Clarice na makitang nakatiti. Si Rafael sa cellphone, tatapusin ko na ang pagkukunwaring ito, sabi ni Rafael. Ayokong maghintay hanggang bukas, gusto kong malaman niya. Ngayon din gusto kong isipin ang mukha niyang duro. Habang tayo ay lumilipat sa ibabaw nga maulap, ngumisi ng masama si Clarice, gawin mo mahal para malaman niya kung sino ang nanalo. Sumayaw ang nga daliri ni Rafael sa screen ng cellphone. Naktip siya ng mensahe na matagal na niyang binuo sa kanyang isipan mga salitang idinisenyo para manakit, manginsulto at wasakin ang mentalidad ni Aurora. Nang walang pag-alinlangan pinindot niya ang send button. Sa kabilang dako ang lungsot sa loop ng marang bahay na ngayon ay tahimik na nakaupo ako sa sofa sa sala na may hawak na isang baso ng pulang alak. Pinatay ko ang mga ilaw, tanging ang liwanag mula sa telebisyon na walang tunog ang nag-ilaw sa aking mukha. Nag-vibrate ang aking cellphone sa ibabaw ng marmol na mesa. Sinulyapan ko ito, lumitaw ang pangalan ng asawa ko sa screen. Oras na kinuha ko ang cellphone ng mahinahon. Binuksan ang lock at binasa ang mahabang mensahe na kadarating lang, hoy. Tang babae, para malaman mo, habang binabasa mo ito, malapit na akong lumipat. Hindi ako pupunta sa Hong Kong. Pupunta ako sa Paris kasama si Clarice, isang babaeng mas kayang makpasaya sa akin kaysa sa iyo na matigas at boring. Mula ngayon hinihiwalayan na kita. Huwag kang umasang babalik pa ako. Ang yaman mo kinuha ko na lahat. Tingnan mo ang fault mo na walang laman. Mga titulo. Kes alahas lahat na sa kamay ko na. Dito sa malitang dala ko. Ang mabang account mo. Naubos ko na rin. Akala mo matalino ka dahil may kumpanya ka, isa ka lang kaawa-awang mahirap na babae ngayon. Paalam, Aurora, masiyahan ka sa bago mong buhay bilang isang mahirap na Buddha. Ako at si Clarice ay mabubuhay na parang Harry at Reyna sa Europa gamit ang pera mo. Binasa ko ang mensahe ng isang beses. Pagkatapos ay 2 beses. Walang luha. Walang pagwawala, ang mayroon lang ay isang matinding pagkakatuwa. Talagang may tiwala siya sa sarili. Talagang iniisip niyang nanalo na siya. Iniisip ni Rafael na ihahagis ko ang cellphone na ito sa dingding. Sisigaw iya at tatawagan siya habang nagmamakaawa. Gusto niyang panorin ang drama na iyon, ngunit ako ay isang chess player, hindi isang artista sa teleserye. Gamit ang madaliring hindi nanginginik-naktip ako ngang isang maikling tugon. Pinili ko ang pinakamalawak na ngiting emoticon, isang dilaw na mukha na may naniningkit na mga mata at kitang-kita ang ngipin. Okay, magsaya. Kayo, iyon lang 3 salita at isang simbolo na kumakatawan sa pagkamatay ng kanyang ego mamaya. Pagkatapos pindutin ang send, agad kong binuksan ang context app. Hinanap ko ang numero ni Ginoong Reyes, ang Priority Bank manager na namamahala sa lahat ng aking corporate at personal accounts. Hello Ma'am Aurora, gabi na po. May paglilingkod po ba ako? Magalang ang boses ni Ginong Reyes. Ginong Reyes, pasensya na sa abala. Gusto kong i-activate ang security protocol level 1 na pinausapan natin noong nakaraang linggo. Sabi ko ay walang emosyon. Sandaling katahimikan sa kabilang linya. Alam na alam ni Ginoong Reyes kung ano ang ibig sabihin nun. Sigurado po ba kayo, ma'am? Ito po ay makfi-freeze sa lahat ng access ng supplementary cards na nakapanggalan kay sir Rafael, kasama na ang priority debit card na kalalagay niyo lang ng limit at ibablock ang kanyang mobile banking access. Ang mga assets ay totally locked. Gawin mo ngayon, Ginua, ngayon din. At isa pa ay report ninyo ang kanyang credit card bilang ninakaw para kung susubukan niyang gamitin sa ibang bansa, lulunukin ng masino. Hahawakan siya ng security. Opo ma'am, pinoproseso ko na po, ayos na po lahat ng excess ni Sir Rafael. Ay, paralisado na si Mula. Ngayon, salamat Ginong Reyes, magandang gabi. Pinatay ko ang tawag, lalo pang lumawak ang aking inyiti. Say mapawid hawak ni Rafael ang isang financial time bomb. Bumalik tayo sa airport lounge. Kumunot ang noo ni Rafael nang dumating ang sagot ni Aurora. Okay, magsaya. O kayo, tiningnan ni Rafael ang screen ng kanyang cellphone nang may pakalito. Bakit ganito lang bulong niya? Bakit nagali ba? Tanong ni Clarice na sabi na lumapi. Hindi na padala pa siya ng emoticon na sinabing maksaya kayo.
Sagot ni Rafael na may tono ng hindi paniniwala hindi siya. Nakmura hindi tumawa humalaha si Clarice ang kanyang tawa. Ay matinis na ikinalingon ng ilang tao. Siguradong na-shock. Yan na shock circuit ang utak niya o hindi pa. Niya tinitingnan ang fault. Akala niya siguro nagbibiro ka. Mahalhayaan mo na mamaya kapat na laman niyang walang laman ng vault at zero na ang bank account niya doon na siya mababaliw. Sinubukan ni Rafael na i-rationalize ang sitwasyon. Tama si Clarice baka akala ni Aurora. Ay isang prank ito o sobrang nabigla. Siya kaya hindi makapag-react ng normal. Kakaibang babae talaga. Hayaan na nga. Ang mahalaga ay malaya na. Tayo narinig ang boarding call para sa mga pasahero ng business class. Tumayo sila kinalatkat. Ni Rafael ang maleta na may pag-ari hindi niya. Pinahintulutan ng porter na dalhin ito. Ito ang buhay ko. Isip niya. Naglakad sila patungo sa gate habang dumadaan sa mapitugas na. Sumusuring ng tiket na karamdam si Rafael ng kaunting kabatakot na baka nakripot na si Aurora sa pulis ngunit ngumiti lang ang pitugas at pinapasok sila nakahinga ng maluwak. Si Rafael ligtas. Naktagumpay talaga ako sa lupning. Eroplano umupo sila sa maupuan na maaring gawing kamalumapit ang isang flight attendant na nag-aalok ng inumin. Welcome, nagaulit si Rafael and champagne. Para sa ating bagong buhay, sabi ni Rafael itinaas ang kanyang baso kay Clarice para sa mga bagong Hermes bags at shopping sa Paris. Sagot ni Clarice sabay kay nagsimulang gumalaw ang eroplano patungo sa runway. Tumingin si Rafael sa bintana, pinapanood ang mga kumikinang na ilaw ang Maynila na unti-unting lumalayo habang umaangat ang eroplano. Pakiramdam niya ay isa siyang hari na. Iniwan niya kanyang luma at kumuha niya kaharian para magtayo niya bagong palasyo pa alam. Manila pa alam Aurora bulong niya. Hindi niya alam na ang miyakart sa kanyang wallet ay mapiraso na lang ng plastik na walang silbi. Hindi niya alam na ang maleta sa compartment sa itaas ng kanyang ulo ay naglalaman ng ngaluma at mabahong duster. Hindi niya alam na ang babaeng tinawag niyang tanga ay kalmadong nakaupo sa bahay. Minumonitor ang kanilang bawat galaw at naghahandang pakawalan ng mga aso mga ngaso pagdating nila doon. Ipinikit ni Rafael ang kanyang mga mata, inisip ang sarili na naglalaka sa Chaps Ellis pumapasok sa isang Louis Vuitton boutique at binibilhan si Gladys na lahat na gusto nito gamit ang platinum debit card ni Aurora. Imahinasyong iyon ay napakaganda, napakatutumahal. Bulong ni Clarice sa tabi niya. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa balikat ni Rafael. Pagdating natin sa Paris, didiretso tayo sa 5-star hotel na iyon. Di ba gusto kong makpas? Masakit ang buong katawan ko kahit ano para sa iyo aking Reyna. Mayroon tayong 40 milyong sa card at milyon-milyong dolyar sa maleta. Kahit bilhin mo pa ang Eiffel Tower, susubukan kong ibigay. Biro niya. Naktawanan ulit sila. Ang kanilang huling tawa bago ang bagyo tinusok ng eroplano. Ang madilim na ulap ng gabi dala ang dalawang sakim na tao patungo sa isang tadhana na isinulat muli ng isang nasaktang asawa sa ibaba. Unti-unting naglaho ang Maynila ngunit ang pahiganti ni Aurora ay kasi simula palang lumipat mas mabilis pa kaysa sa eroplanong iyon. Naghihintay sa kanila sa Paris na may nakamamatay ng ngisi sa bahay. Inilapak ko ang baso ng alak na walang laman. Nagtungo ako sa silid. Hinalikan ang nona ng aking anak na mahimbing na natutulog. Umalis na ang tatay mo, anak, pabulong kong sinabi. Pinili niya ang daan tungo sa kanyang pakawasak. Mula bukas itatayo natin ang sarili nating kaharian. Walang mga parasito, walang mga taksel bumolek. Ako sa Moses' bedroom tiningnan ang bakanting bahagi nga. Kama ni Rafael malaming ngunit hindi ko alam kung bakit. Ngayong gabi nararamdaman kong mainit. Ang sakit ng puso. Ay, naroon pa rin ngunit ang pananabik na makita ang kanilang pakbaksa. Ay, mas nangingibabaw. Hindi na ako makapahintay. Sa panikol na iyon, hindi na ako makapahintay na marinig ang unal ng isang leon na magiging isang huni ng isang dagang na ipit. Ang Paris ang magiging tahimik na saksi hindi ng kanilang pakibig kundi nga kanilang katangahan. At ako si Aurora ay manunot ng palabas mula sa pinakaharap na upuan. Kahit na libo-libong kilometro ang layo, dahan-dahang dumampi ang magulong ng eroplano sa runway ng Charles de Gaulle Airport sa Paris. Ang bahagyang yugyok sa paglapak ay parang pambungat na palakpak para sa bagong buhay na inaasam ni Rafael sa tabi niya.
Nagina si Clarice tinanggal ang kanyang silk eye mask at tiningnan si Rafael na. May ngiti na. Tagumpay nandito na tayo mahal. Bulong ni Clarice ang amoy ng kalayan tumango si Rafael inayos ang kwelyo ng kanyang damit at ang amoy ng kayamanan halika na naghihintay na ang Paris sa kanyang reyna bumaba. Sila ng eroplano na taas. Ang malamig na hangin ng taglagas. Sa Paris ang sumalubong sa kanilang balat paglabas ng terminal ngunit para kay Rafael ang hangin ay kasing init ng yakampra sa buong proseso ng imigrasyon at pakuha ng bagahe hindi binitawan ni Rafael ang hawakan ng Louis Vuitton na maleta tinanggihan. Niya ang tulong ng portrait ng mga staff. Inalagaan niya ang maleta na parang iyon. Ang kanyang puso ang kabalintunaan ay iyon na ang naglalaman ng kanyang pakawasa diretso na ba tayo sa hotel? Tanong ni Clarice habang nakapila sila sa executive taxi. Sempre Lemoris, nakaharap sa Tuileries. Garden na pa-reserve na ako ang pinakamagandang suite. Mayabang na sagot ni Rafael pakatapos. Bubusan natin ang kayamanang ito, maliligo tayo sa Pera at Mesyo Shopping hanggang maksara ang matindahan. Sumakay sila sa isang makintab na itim na Mercedes taxi. Sa buong biyahe sa Ciudad de Neque Parisabala, si Clarice sa pagawa ng megastory sa social media na sinadya ni Yang itago mula sa Mega Mutual Friends nila ni Aurora ngunit nakalimutan ni Yang. Si Aurora ay may nga mata kahit saan si Rafael naman ay. Nakangiti lang habang pinagmamasdan ang Eiffel Tower sa malayo, pakiramdam niya ay nasakop na niya ang mundo. Pagdating sa marangyang 5-star hotel, isang unipormadong bellboy ang nagbukas ng pinto para sa kanila. Ang isang damuhalang chandelier na kristal sa lobby ay sumasalamin sa kintap ng marmol na sahig. Naglakat si Rafael patungo sa reception desk ng may tiwala sa sarili. Samantalang si Clarice ay umupo sa isang velvet na sofa. Nakukunwaring abala sa kanyang cellphone para makmukhang isang socialite. Bonjour monsieur, may I help you? Magalang nabati ng babaeng receptionist sa Ingles na may matinding French accent. May reservation ako sa panggalan ni Rafael Pratama Presidential Suite. Mayabang na sabi ni Rafael habang inilalagay ang kanyang pasaporte sa mesa. Saglit na natip ang receptionist sa kanyang computer. Uwi Mr. Pratama. Para po sa deposit at full payment ang kwarto para sa 1 linggo, maaari ko po bang mahiram ang inyong credit card? Siyempre inilabas ni Rafael ang isang makintab na itim na priority debit card. Ang card na pinaniniwalaan niyang naglalaman ng 4 milyon na transfer ni Aurora kahapon. Iniabot niya ito ng may estilo. Ipinasok ng receptionist ang card sa machine. Sandaling katahimikan, bip, isang pulang ilaw ang umilaw. Kumunot ang nueng receptionist. Sinubukan ulit, bip, pulayol pumanin monsieur, decline po ang card. Magalang niyang sabi. Ngunit bahagyang nagbago ang kanyang tingin, tumawangang. Bahagya si Rafael, isang pilit na tawa. Impossible, priority card yan na walang limit. Baka sira ang machine ninyo o mahina ang koneksyon. Subukan mo ulit, sinubukan ng babae sa pangatlong beses, pareho pa rin ang resulta. Decline pa rin. Miss you, ang nakalagay po ay pick-up card. Dapat po itong I hold for security reasons. Pero dahil bisita po kayo, ibabalik ko na lang. May iba pa po ba kayong card? Nagsimulang mamasa ang mukha ni Rafael. Ramdam niya ang malamig na pawis na tumutulos sa kanyang likod. Ito ay siguradong system error na yung bangko sa Pilipinas. Mga walang kwentang bangko bulong. Niya gamitin mo ito, inilabas ni Rafael ang kanyang personal Platinum Credit card na isang supplementary card mula sa pangunahing account ni Aurora. Pip, decline. Inilabas ni Rafael ang pangatlong card. Decline. Humahabol na ang pila sa likod ni Rafael. Ang ibang mabisita na mararangya ang kaswatan ay nagsimulang mabulungan at tumingin sa kanya nang may pangmamaliit. Isang tingin na parang nagsasabing, sino itong pulubing Asyano na nagpapanggap na mayaman? Si Clarice na napansin na ang sitwasyon ay agad na lumapit. Anong nangyayari, mahal? Bakit ang tagal nakakahiya sa mga tao? Bulong niya na mainis lahat nege karderor. Lintik pa bulong na sabi ni Rafael, nagpapanigdala mo ba ang credit card mo? Gamitin mo muna ang sayo, papalitan kong cash pagbukas nating maleta. Miyong doyarang nasa maleta, huwag kang magalala, Clarice, ano? Ba sabi mo handa na lahat?
Nakasimangot inilabas ni Clarice ang sarili niyang credit card. Isang card na may saktong limitasyon na pinakaingat-ingatan niya sa kabutihang palat gumana ang card ni Clarice. Para sa deposito nga isang gabi. Isang gabi lang, monsieur. Tanong ngang receptionist o, isang gabi muna. Bukas kes ko babayaran ang natitira. Sigaw ni Rafael sinunggaban ang susingang kwarto at marahas. Nahinila ang kamay ni Clarice ang kanyang amor propyo. Ay, winasa sa marang labi na iyon naglakad sila patungo sa elevator ng tahimik. Ang galit ay bumabalot kay Clarice, pinahiya mo. Ako, sabi ni Clarice nang maksara ang pinto ng elevator. Sabi mo, director ka? Pro lahat ng card mo decline? Baka alam na ni Aurora? Impossible mabilis na tanggi ni? Rafael kahit na? Naksisimula na siyang makduda? Baka system maintenance lang oh? Blina lang ni Aurora. Ang makar hindi niya. Alamang tungkol sa cash at ginto sa maleta yon ang pinakamalaga. Mas malaki ang halaga nun kaysa sa malintik na card na tupak dating sa marang. Sweet hindi na nakaroon ng pagkakataon. Si Rafael na hangaan ng tanawin ng Eiffel Tower mula sa bintana. Agad niyang inihagis ang Louis Vuitton na maleta. Sa ibaba. Na, King Sezena. Kamapatunayan natin, sabi ni Rafael na humihingal. Tumingin siya kay Clarice, makikita mo ang bundok na pera at ginto, magsisisi ka sa pagrereklamo mo. Kanina na krus ng braso si Clarice, sigabuksan mo ngayon. Nangingini ang kamay ni Rafael habang pinipihit ang kombinasyon ng kandado-klik bumukas ang isang kandado-klik bumukas ang kabila kumakabo ang puso ni Rafael. Iniisip ang kislap ng ginto na mapapakalma sa kanyang kaluluwa sa isang madramang kilos. Hinila niya ang zipper at binuksan ng maluwak. Ang maleta, wala natigil ang kanyang salita. Sa lalamunan ng laki ang kanyang mata. Halos lumahuminto ang kanyang hininga na parang may nakikitang kamay na sumasakal sa kanya. Katahimikan ang marang. Ay! Kwarto ay napuno nga. Katahimikan, tanging ang tiktak ngang orasan sa dingding ang maririnig. Sa loob ng maleta walang tumpo ngang berdeng dolyar, walang kislap ngang gintong bara, walang nga kahon na pelus na naglalaman ng madiamante ang mayroon. Lang ang matumpok na maruri mo naman lumapit si Clarice. Nanliit ang mamata, ano to si Rafael ay natigilan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inaabot ang laman ng maleta. Hinila niya ang isang piraso ng kupas na damit na may butas sa kilikili. Ito ay isang lumang duster ni Manang. Lorna ang kanilang kasabahay. Hinila niya ang isa pang tela. Isang basahan sa kusina na may magamansa pa ng mantika at tuyong sarsa. Ang amoy ay maasim. Ang amoy ng lumang pawis at pampalasa ay agad na kumalat sa loop ng mabangong kwarto ng hotel. Sa ilalim ng tumpo ng nga duster at basahan may ilang piraso ng pulang ladrilyo na binalot sa lumang diyaro. Ang pabigat na nakparamdam sa kanya, nakapani-paniwala ang bigat ng maleta. Na saan ang pera? Tumaas ang boses ni Clarice. Rafael, nasaan ang pera? Hinaluho ni Rafael ang laman ng maleta na parang isang bali. Inihagis niya ang malumang duster sa sahig. Hinalungkat ang malumang diyaro, naghahanap ng isang lihim na compartment na wala naman hindi-hindi. Maaari. Bulong ni Rafael ang kanyang mukha. Ay, putlang-putla na parang bangkay. Ako mismo ang naglagay. Nakita ko ang ginto, ang pera, tapos ay, may napansin ang kanyang mga mata. Sa ilalim nga, malita sa ilalim nga, tumpok nga basura, may isang kulay. Rosas na sobre na mabango. Sobrang salungat sa nakapandidiring. Laman ng maleta, nangingini. Binuksan ni Rafael ang sobre sa loop. Nito ay isang litrato at isang piraso ng papel. Ang litrato ay isang selfie ni Aurora na matamis na nakangiti habang hawa ang tumpo ng dolyar at ang kuwintas na diamante na dapat sana ina sa maleta. At ang sulat sa papel ay isinulat sa magandang gintong tinta. Hello mahal kong dating asawa, kumusta ang Paris? Maganda ba? Sana magustuhan mo ang bago kong koleksyon ng madaster para sa taglagas. Mga lumaya ni Manang. Lorna, na'y tatapon na sana, pero naisip ko mas bagay sa iyo as sa paborito mong kabit kaysa sunugin. Akala mo hindi ko alam. Akala mo tanga ako pinapalit ko ang maleta. Habang tumatai ka, Rafael. Habang abala ka sa pagtatapon dumi mo. Tinapon ko rin ang sarili kong dumi ikaw mula sa buhay ko. Masiyahan ka sa Paris nang walang ni isang kusing patay na ang makarmuzero. Na ang yaman mo ato nga pala, Clarissa na.
Mahilig ka sa malalaking mahirap dahil si Rafael ngayon ay mas mahirap pa kaysa sa pulubi sa kanto ng at sa maligayang pagiging mapalaboy sa ibang bansa. Nagmamahal Aurora ang tunay na may-ari ng iyong yaman. Nahulog ang papel mula sa kamay ni Rafael ng lambot. Ang kanyang matuhod bumagsak siya sa makapal na karpet ng sahi na paligiran ng mga butas-butas na duster at basahan sa kusina. Rafael, ang sigaw ni Clarice ang bumasak sa katahimikan. Sinunggaban ng babae ang papel, binasa ito at pagkatapos ay ibinato ang kanyang handbag sa mukha ni Rafael. Gago kang manloloko, tanga bobo, sumigaw si Clarice. Pinaghahampas si Rafael ng kanyang bag. Sabi mo mayaman ka, sabi mo nakuha mo na lahat, basura lang. Pala ang dala mo na sa Paris. Tayo Rafael, nasa Paris na walang pera. Sapat lang ang karko para sa isang gabi dito. Anong kakainin natin? Bukas paano tayo uwi? Hindi sumagot si Rafael, nakatitik lang siya sa tumpo ngam. Naladrilyo gumuho ang kanyang mundo. Ang kisamengang hotel ay parang bumaksak sa kanya. Naalala niya ang ngiti ni Aurora kaninang umaga, ang paghalik niya sa kamay nito. Ang sinanga maksaya. Kayo ang mensahe ni Aurora ngayon. Naintindihan na niya hindi iyon isang pagbati. Iyon ay isang hatol na kamatayan. Sa labas ng bintana kumikinang nga maganda ang Eiffel Tower. Tila pinagtatawanan ang dalawang tangtaw na ating lang mula sa tuktok ng mundo patungo sa pinakailalim ng impyerno sa loop. Lamang ilang minuto. Ang unang gabi sa Paris na. Dapat sana ay punong pagnanasa at karangyaan ay naging isang suntukan na walang referee. Ang presidential suite sa Hotel de ay magulo na ngayon, hindi dahil sa pag-ibigan kundi dahil sa digmaan. Manloloko kang hayop, kasigaw ni Clarice paos na ang kanyang boses dahil 2 oras na siyang walang tigil sa pagmumura. Inihagis ni Clarice ang unan maliit na florera hanggang sa menueng room service kay Rafael na nakasulok sa sofa. Ang dating mayabang na mukha ni Rafael ay gusto na ngayon. May pulang gasgas sa kanyang pisngi. Bakas ng kuko ni Clarice ng magagawan sila sa wallet para tingnan ang natitirang cash na ilangang 1,000 piso at ilang barya lang pala ng euro. Clarice, kumalma. Kamu na kailangan nating mag-isip ng maayos. Pagtatanggol ni Rafael, itinaas ang kanyang kamay. Hindi mababago ng pamumura ang laman ng maleta, maisip ng maayos. Umalakak si Clarice, ang luhang galit ay nakpatakbo ang kanyang maskara kaya't mukha siyang multo. Kinalatkat mo ako sa ibang bansa na ako ang matatamis na bibili ng Air Hermes bag maglilibot sa Europa. Pero basura lang pala ang dala mo. Alam mo Rafael, iniwan ko ang dati kong sugar daddy para sa'yo itinaya ko ang lahat dahil akala ko naktagumpay ka sa panuloko sa asawa mo. Ikaw pala ang naloko ng husto. Ang masalitang iyon ay tumusok sa puso ni Rafael na loko ng husto paulit-ulit sa kanyang isipan. Ang salitang iyon, ang imahe ang nakangiting si Aurora habang inaabot sa kanya. Ang maleta ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Gaano siya, gaano siya naging kampante sa pag-akalang si Aurora ay isang simpleng may bahay na walang alam si Aurora ay isang negosyante sanay siyang bumasang kilos ning kalaban at si Rafael ang sarili niyang asawa ang pinakamadaling basahin. Mayroon pa tayong tiket pauwi ba? Biglang tanong ni Clarice. Ang kanyang mata ay nagning sa pag-asa. Tingnan mo ang email mo. Tiket pauwi agad na kinapon ni Rafael ang kanyang bulsa para sa cellphone. Sinubukan niyang buksan ang email confirmation ng flight, ngunit tila ayaw siyang iwan ng kamalasan. Linti sabi ni Rafael, bakit huwa mong sabihin kinansila ang tiket? Natin nangginginig ang boses ni Rafael. Kadarating lang ng notifikasyon ang pakbiling ang tiket ay kinanselang ang pangunahing cut holder dahil sa hinalangang pandaraya. Si Aurora, kinansela niya ang tiket natin pauwi. Napasigang ang malakas si Clarice at bumaksak sa sahig. Humagulgol siya habang pinapalo ang mamahaling karpet. Natrap sila sa ibang kontinente, walang pera, walang tiket pauwi. At bukas ng umaga kailangan na nilang umalis sa hotel na ito dahil ang deposito mula sa credit ka ni Clarice ay sapa lang para sa isang gabi. Dumating ang umaga sa Paris na may kulay abong langit na tila nakikiramay sa sinapit ng 2 sakim na ito. 11 ng umaga tumunog ang telepono sa kwarto. Ipinaalala ng receptionist ang oras ng check-out. May kabigatan sa kanilang mapaa. Lumabas sina Rafael at Clarice ng kwarto, kumakalam ang kanilang matiyan. Hindi pa
Sila kumakain mula pa noong nasa eroplano sila. Ang gutom ay nagsimulang kumain sa kanilang katinuan. Nakiwan ng isang primal na instinct para mabuhay. Kinaladkad ni Rafael ang Louis Vuitton na malitay tinapon na. Niya, ang laman nito, ang maladrilyo at basahan, ay iniwan niya sa basurahan ng banyo. Ngayon ang maleta ay walang laman, kasinggaan ng kanyang dignidad. Dala-dala pa rin niya ito dahil iyon na lang ang natitirang mahalagang bagay. Umasang may bebenta ito sa isang flea market sa lobby. Ang dating magiliw na tingin ng receptionist ay naging malamig na ngayon. Ang susi ng kwarto masur, sabi niya ning walang ngiti. Matapos ang proseso ang pag-ayos ang papeles, itinulak sila palabas ang umikot. Napinto ang hotel pabalik sa malamig na bangketang Paris. Ang hangin ang taglagas na tumatagos sa buto ang sumalubong sa kanila. Ipinulupot ni Clarice ang kanyang manipis na trench coat. Nanginginig siya hindi lang sa lamig kundi sa takot. Ano na ngayon, tanong ni Clarice. Gutom na ako, Rafael. Gusto kong kumain. Gutom din ako, Clarice. Huwag kang mag-inarte, sigaw ni Rafael. Ang stress ay nag-alis ng kanyang pasensya. Halika mahanap tayo, Neng. Libreng wifi, kailangan kong tawagan si Aurora. Siya lang ang tanging paraan, hingi ka ng tulong sa kanya. Wala ka bang hiya? Pang-uyam ni Clarice, wala akong pakialam sa hiya. Gusto mo bang mamatay? Salamat dito at making palaboy na klakat sila sa rudary. Fully ang mapestry shop ay nagpapakita ngang magakroan at macharon sa kanilang. Magasalamin na nakpatulo ng kanilang. Laway ngunit hanggang lunok lang sila. Ang mataong dumadaan ay nakaistilong damit, naktatawanan at nak-enjoy sa buhay. Pakiramdam ni Rafael at Clarice ay para silang madayuhang itinapon. Sa wakas nakahanap sila ngang isang pampublikong parke na may libreng wifi. Umupo si Rafael sa isang malamig na bangko, nanginginig ang kanyang makamay habang binubuksan ang WhatsApp. Nandun pa rin ang pangalan ng asawa ko dati. Gusto Mia itong burahin. Ngunit ngayon ang pangalang iyon ang kaniyang tanging pag-asa. Pinindot ni Rafael ang video call button. Nagriring halos lumabas ang puso ni Rafael. Sagutin mo, Aurora, pakiusap. Sagutin mo. Biglang nagbago ang screen. Lumitaw ang mukha ni Aurora. Nakaupo siya sa kanyang malaking upuan sa opisina na nakasuot ng isang eleganteng puting blazer. Sa likod niya ay tanawin ng mga skyscraper na makatimukha siyang makapangyarihan, maganda at ang pinakamasakit para kay Rafael, napakasaya. Hello, dating asawa, sabi ni Aurora ng walang emosyon. Walang galit sa kanyang boses. Tanging isang nakakatakot na katahimikan. Kumusta ang Paris? Nasiyahan ka ba sa pamimili, Aurora? Basak ang boses ni Rafael. Halos mayat na siya. Aurora, tulungan mo ako. Tulungan mo kami, na stranded kami. Hindi gumagana ang makat. Kinansila ang tiket pauwi. Wala kaming ni isang kusing, hindi pa kami kumakain. Sa screen dahan-dahang humigop ng kape si Aurora. Ganun ba, sayang naman narinig ko pa naman na masarap daw ang eskar, Aurora. Huwag kang makbiro. Seryoso ito, pa mamakaawa ni Rafael. Ibinaba niya ang kanyang boses. Itinapon ang kanyang ego. Patawarin mo ako, Aurora. Nakamali ako, naging tanga ako, humihingi ako ng tawad sa pagtataksil ko. Sa opakyusa, makpadala ka lang ng konting pera para makabili kami ng tiket pawi panggako. Babayaran ko pagdating sa Maynila. Luluhot ako sa paanan mo. Si Clarice sa tabi ni Rafael ay lumapit din sa screen. Ang kanyang mukha ay nagmamakaawa. Maam Aurora, tulungan niyo po kami, maam. Nagkamali po. Ako tumawa. Si Aurora isang tawa na malutong ngunit matalim. Nakakatuwa kayong dalawa. Kahapon tinawag niyo akong tangbabay, ngayon nakmamakaawa kayo na parang mabasang sisiw, sabi ni Aurora. Tumalim ang kanyang tingin. Makinig ka, Rafael. Hivale na tayo sa mata niya. Diyos, nang sabihin mo ang tala sa akin. Sa pamamagitan NG text sa bata sinayos na NG abogado ko, kaya huwag mo na akong tawaging asawa. Pero Aurora, mamamatay ako dito. Problema mo na yan, mabilis na putol ni Aurora. Abala ako, nakpapalago ako. Nang kumpanya nagpapalawa na, negosyo na, matagal ang nahadlangan dahil masyado akong abala sa pag-alaga ng isang spoiled na asawang tulad mo. Ngayon wala nang pabigat na
Nangangalang Rafael lumilipat. Ang kumpanya ko inenjoy ko ang yaman ko mag-isa. Kasamaangan ako walang mga parasito. Aurora kahit para na lang kay Dalisay sinubukan ni Rafael na gamitin ang kanyang huling baraha ang kanilang anak. Tumigas ang mukha ni Aurora Huwa. Mong babanggitin ang pangalan ng anak ko gamit ang marumi mong bibig. Nasabi ko na kay Dalisay na ang tatay niya. Ay, nakpunta sa malayo at baka hindi na. Bumalik dahil pinili niya ang maling daan, ayos lang siya. Masaya siya kahit wala ang isang ama na nagnanakaw ng perang kanyang ina Aurora, tama na Rafael. Sige, iyan ang nararapat na parusa para sa isang lalaking pinapakain ang kanyang kabit gamit ang pera ng kanyang asawa at para sa Clarice tiningnan ni Aurora ng diretso si Clarice sa pamamagitan ng screen. Sao na si Rafael, buong-buo na siyang sayo, libre walang, yaman walang posisyon, walang dignidad. Masiyahan ka sa basurang ninakaw mo, klik na putol ang tawa tinitigan ni Rafael, ang screen ng cellphone na bumalik sa home screen. Walang laman. Ang kanyang huling pag-asa ay winasakning walang awahinayaan niya. Talaga tayong mamatay, bulong ni Clarice. Putlang-putla ang kanyang mukha, nagsimula nang lumubo ang araw. Nagsimula nang umilaw ang mga ilaw sa kalye. Lalong lumamig ang hangin. Lalong kumalam ang kanilang maatiyan sa gutom. Tumayo sila mula sa bangko, hindi alam kung saan pupunta. Ibenta mo ang malatang yan, biglang sabi ni Clarice. Maghanap tayo ng segunda manong tindahan orihinal yan. Di ba siguradong may bibili na karon ng counting pek-asa si Rafael, tama ang Elfie na malatang ito. Ay, nakakahalaga neng. Daan-daang libo. Kung may bebenta agad baka makapera sila para sa pagkain at isang murang hotel. Naglakad sila naghahanap ng isang luxury second hand. Matapos maglakad ng halos 2 kilometro nakahanap sila ng vintage shop na bukas pa pumasok. Si Rafael ang may tiwala sa sarili, inilagay ang maleta sa mesa, gusto kong ibenta ito. Orihinal na Louis Vuitton, sabi ni Rafael sa pautal-utal na Ingles. Sinuri ng may-ari ng tindahan, isang matandang lalaki na nakasalamin ang maleta. Tiningnan niya ang sero ng makinapa. Ang materyales ay sinuri ang hawakan. Umiling ang mata na paumanhin, Monsieur. Hindi ko ito maring tanggapin, baki orihinal. Ito, binili ko sa Greenbelt, sigaw ni Rafael. Nagpapanik, maaring orihinal, sagot ng laki na may French accent, ngunit sira ang hawakan, barado ang magulong at may malaking gasgas sa ilalim. Pangit ang kondisyon, bukot pariyan lumana ang modelong ito at hindi na masyadong hinahanap. Hindi kami bumibili ng basura. Basura ang salitang iyon, ulit pinalayas sila noong gabing iyon sa ilalim ng magandang Ponluf Bridge. Dalawang Pilipino ang nakaupo, makatalikuran. Yakap ni Rafael ang kanyang walang lamang maleta na hindi na ibenta. Tahimik na umiyak si Clarice dahil naubos na ang kanyang luha. Sa kabilang ilog, isang cruise ship, Seine River ang dumaan na may kumikinang na mailaw at tunog ng party. Ang matao ay nagsasayawan, kumakain ng masarap at nagtatawanan. Samantalang sina Rafael at Clarice, ang direktor at ang modelo, ay opisyal ng mapalaboy sa isa sa pinakamahal na lungsod sa mundo. Malakas na kumalam ang tiyan ni Rafael, bumasak sa malungkot na katahimikan. Galit ako sayo, Rafael, mahinang bulong ni Clarice sa gitna ng malamig na hangin. Galit din ako sa sarili ko, sagot ni Rafael. Sa kanyang isipan, ipinikit ang kanyang mata. Umaasang isa lang itong masamang panaginip, ngunit ang lamig sa kanyang balat ay sobrang toto para itanggi ang araw. 3 araw na mumuhay sina Rafael at Clarice bilang mga palaboy sa malansangan ng Paris, ang lungsod na tinaguriang pinakaromantiko sa buong mundo ay naging isang bukas na bilangguan na nagpapahirap sa kanila. Wala nang mamahaling pabango sa kanilang katawan. Pinalitan na ito ng amoy ng maasim na pawis na may halong alikabo. Ang branded na damit na suot nila nang umalis, ang sit na polo ni Rafael at ang body dress ni Clarice ay mukha ng katawa-tawa, gusot, marumi at hindi kayang labanan ang lamig ng hangin ng taglagas na tumatagos sa buto. Masakit na ang tiyan ni Rafael. Ang kanyang gutom
Ay hindi na. Simpleng pakalam kundi isang pisikal na sakit na nakpapahilo sa kanya. Sa tabi niya si Clarice ay nakasandal sa mamasa-masang father ng isang estasyon ng metro. Putlang-putla ang kanyang mukha. Bitak-bitak ang kanyang labi. Ang babaeng dati ay laging mukhang sariwa dahil sa milyon-milyong halaga ang pakpapaganda. Ay, para na ngayong isang lokal na pulubi. Kailangan kong kumain Rafael daing ni. Clarice mahina na ang kanyang boses walang. Lakas para makura gawin mo ang dapat gawin ng isang lalaki. Napalunok si Rafael ng mapait na laway ang kaniyang dignidad bilang isang dating direktor. Ay matagal na niyang isinuko para mabuhay. Kahapon sinubukan niyang ibenta ang kanyang mamahaling relo sa madumadaan. Ngunit inakala nilang ito ay ninakaw peke at iniwasan siya ngayon wala na siyang ibang pagpipilian. Tumayo si Rafael na nanginginig ang ngabinti naglakad siya patungo sa isang bulangeri o panaderya. Sa kabilang kalsada, ang amoy ng mainit at bagong lutong tinapay. Ay, kumalat sa hangin tumusok sa kanyang ilong nagpatulo na. Kanyang laway nakita niya ang isang turista na katatapos lang. Kumain at iniwan ang tray sa mesa sa labas mayroon pang kalahating piraso ng sandwich at tira ng malamig na kape dun ay isang mabilis na kilos na parang mananakaw sinunggaban ni Rafael ang tirang sandwich. Hoy, alis diyan! Sigaw ng isang waiter na nakakita sa kanya winawagaywe ang isang servileta na parang naktataboy ng langaw. Tumatakbo si Rafael pabalik kay Clarice yakap-yakap ang piraso ng tinapay na kinagatan na ang iba na parabang iyon. Ay isang gintong baraheto inabot ni Rafael ang tinapay kay Clarice. Tiningan ni Clarice ang tinapay nga may pandidi tira-tira. Ito Rafael, binibigyan mo akong gasura? Kainin mo o mamatay ka sa gutom, sigaw ni Rafael. Sumabog ang kanyang emosyon siya. Mismo ay kinagat ang dulo nga. Tinapay nga may kasakiman. Wala nga pakialam sa kalinisan. Nang makita ni Rafael na kumakain na ang primal instinct ni Clarice ang pandidi. Ay natalo ang gutom inagaw. Niya ang natitirang tinapay mula sa kamay ni Rafael. Anilamon ito na parang isang hayop. Salub NG ilang segundo. Naubos ang tinapay. Pareho silang humihingal. Nakatinginan na walang laman ang mamata, hindi busok ngunit ang laman sa kanilang tiyan ay nakbigay daan. Sa kanila na mag-isip ngang mas malinaw na nakdala sa kanila sa katotohanan kung gaano kasira ang kanilang buhay. Kasalanan mo ang lahat ng ito, biglang sabi ni Clarice. Pinupunasan ang mamumo ng tinapay sa gilid ng kanyang labi ng laki ang mamata ni Rafael. Kasalanan ko, ikaw ang nakpumilit na pumunta sa Paris, ikaw ang naudyoke sa akin na ubusin ang yaman ni Aurora. Kung hindi dahil sa magastos mo ang pamumuhay, hindi ako gagawang ganito. So sinisisi mo ako. Tumayo si Clarice, tumataas ang kanyang boses at nakakuha ng atensyon ng manggadumadaan. Ikaw ang tanga na nagpanggap. Matalino isang magaling na direktor pero naloko ang sarili mong asawa. Ang asawa mong iyon, ang demonyo at ikaw ang tanga dahil hindi mo namalayan na ipinagpalit ang maleta. Anong klaseng lalaki ang hindi makakilala sa bigat ng ginto at ladrilyo? Tumahimik ka. Tumayo rin si Rafael. Namumula ang kanyang mukha. Kung hindi ka abala sa pakikipaglandian kung kani-kanino bago mo, ako makilala ba ka na gamit mo yung utak mo para tumulong makisip gago malakas na itinula ni Clarice si Rafael. Si Rafael nagalit at pagod. Ay, nawalan ng kontrol, sinampal niya si Clarice. Malakas ang tuno ng sampal na paurong si Clarice. Hawa ang kanyang pisngi na may tingin ng hindi paniniwala sa may nilalaging siyang inaalagaan ni Rafael. Sinasamba na parang reyna. Ngayon sa malamig na bangketan ng Paris, sinaktan siya ng lalaking iyon. Sinampal mo ako. Nangingini na bulong ni Clarice. At pagkatapos ay sumigaw siya. Sinugod niya si Rafael, kinalmot ang mukha at sinabunutan ang kanyang buhok. Nagaway sila sa bangketa na parang dalawang ligaw na pusa na nag-agawan ng teritoryo. Ang magataw sa paligid ay huminto ang ilan ay naglabas no cellphone para makvideo habang ang iba ay tumawak ng pulis. Walang romansa, walang tunay na pag-ibig na ipinakmamalaki nila nung tinatridor nila si Aurora. Ang natitira na lang ay purong puwat, dalawang makasalanan na nagpapahirapan sa isa't isa sa impyerno. Sila mismo ang gumawa. Biglang dumating ang dalawang
pulis ng Pransya at pinahiwalay sila. Hinila si Rafael at itinulak si Clarice sumigaw. Ang pulis sa mabilis at malakas na princess itinaas. Lang ni Rafael ang kanyang makamay. Sinusubukang ipaliwanag. Sa pautal-utal na Ingles na sila. Ay maturistang naubusan ng pera. Nang makita ang kanilang mapasaporte umiling lang. Ang pulis nakbigay ng babala na huwag. Kumawa ang gulo at pinalaya sila. Sugatan puno. Ngang kalmot at durok ang puso naglakat sila palayo. Makahiwalay na. 2 metro hindi na magkahawak kamay. Pagsapit ng gabi nakahanap, sila ng isang tahimik na sulok malapit sa isang parke na may. Libreng wi ang cellphone ni Rafael. Ay may, natitirang esprese na baterya. Ito ang kanilang huling buhay. Para kumonekta sa mundo, tingnan mo ang balita. Sa Pilipinas sabi ni Rafael Mayroon, pasiyang kaunting paasa na. Baka naawa si Aurora at inalis na ang Black. O may makaibigan siyang mautangan. Nangingini. Binuksan ni Rafael ang data sunod-sunod na notifikasyon ang pumasok. Hindi mga mensahein ng tulong kundi mga singil at mura-mula. Sam nga kolektor ng online loan na ginawang. Emergency contact ni Clarice binaliwala ito ni Rafael at binuksan. Ang Instagram. Ang pinakaunang post ay mula sa official na accounting. Kumpanya ni Aurora kakapos lang isang oras na. Ang nakalipas dun nakatayo si Aurora sa isang podium, sa isang prestihiyosong business event. Suot niya ang isang eleganteng pulang gown hawa niya. Ang tropeo para sa Best Woman Entrepreneur of the Year. Nangning ang kanyang mukha puno ng kumpiyansa ang kanyang ngiti sa tabi niya. Ay si Dalice ang kanilang anak na nakangiti. Rin habang may hawak na bulaklak. Ang caption ay salamat sa. Parang na ito, ang tagumpay na ito ay para sa aking anak at sa aking mahusay na team. Ang pagtatapon ng hindi kailangang pabigat ay susi. Para makatakbo ang mas mabilis. Ang buhay ay maganda kung napapaligiran ka ng matapat na tao new chapter success. No drama. Pulituli na binasa ni Rafael Ong. Kapsyong pagtatapon. Napabiga Ong. Pabiga na yung ay siyasa. Comment seksyon. Dang tao Ong. Bumati Ong. Ilong magkaibigan ni Rafael. Na dati niyong nililibre, gamit Ong, pera ni Aurora. Ay, nakomen din pinupuri si Aurora at pinaparinggan ang nawawalang. Sawa, tingnan mo ito inabot ni Rafael ang cellphone kay Clarice. Tiningnan ni Clarice ang litrato nakita niya. Kung gaano kaganda si Aurora nakita niya ang tunay na diamante sali ni Aurora ang diamanteng dapat. Sana. Ay sa kanya kung natagumpay ang plano ni Rafael, ang hinggit na sumuno sa dibdib ni Clarice. Ay sobrang init na parang gusto niyang sumukan ng dugo. Nanalo, siya mahinang bulong ni Clarice. Nanalo talaga. Siya Rafael, napipiesta, siya doon. Habang tayo. Ay, nagagawan ng tirang tinapay dito. Biglang dumilim ang screen ng cellphone. Kumislap ang logo ang low battery at pagkatapos ay namatay. Naging itim ang screen patay ang kanilang huling koneksyon sa mundo ay naputol na. Ang kanilang pag-asa ay namatay. Kasabay ng cellphone ni binaksa ni Rafael ang cellphone sa lupa. Isinupsop niya ang kanyang mukha sa kanyang matuhod anak simulang umiyak. Hindi iya ng tunay na pagsisisi kundi iya ang isang talunan na hindi matanggap ang pagkatalo Aurora. Umungaw si Rafael sa kalangitan ng Paris na wala ang kanyang boses sa hangin. Sa malayo kumikinang. Ang Eiffel Tower na parang isang higantang gitnang daliri na itinuturo sa kanila ng mundo na intindihan ni Rafael na hindi na ito tungkol sa pag-survive. Ito ay isang instant na parusa hindi na kailangan dumihan ni Aurora ang kanyang kamay para patayin sila. Hahayaan niya lang silang mabuhay at ang oras ang dahan-dahang mapapahirap sa kanila hanggang sa mabaliw. Nung gabing iyon sa unang pagkakataon na miss ni Rafael ang mga asermon ni Aurora ang simpleng luto niya at ang init ng tahanan na dati niyang itinuturing na boring, ngunit ang lahat ng iyon ay parang milyon-milyong taon na. Ang layo hindi maabot ng maruruming kamay ng isang taksi lumipas ang 2 linggo. Ang Paris ay hindi na lungsod ng mailaw, kundi isang malami na libingan para sa dignidad ni Rafael. Nagsimula ng bumaksa ang lamit ng taglamit na giyelo sa manatitirang piraso na kanyang pagkatao. Umalis na si Clarice. 3 araw na ang nakalipas na wala ang babae sumama sa isang matandang dayuhan na nakilala niya. Sa isang bar ipinagpalit ang kanyang katawan
para sa isang mainit na sopas at isang kamainiwan si Rafael na mag-isayakap ang walang lamang Louis Vuitton na maleta. Sa isang mabahong pasilyoeng estasyon ng metro ng sa wakas ay naksagawa ng regular na red ang mapulis ng imigrasyon. Hindi tumakbo si Rafael, sumuko siya na may blankong tingin. Tanggap na pasaport na paso visa na paso ileal kamalamik. Nasabing opisyal habang ipinupusa siya sa loob ng sasakyan na magdadala sa kanya sa deportation center. Tiningnan ni Rafael ang kanyang refleksyon sa salamin. Hindi na siya isang direktor o isang asawa, isa na lang siyang paketeng basura na handang ipabali sa Pilipinas para harapin ang isang mas malupit na katotohanan. Lumapak ang eroplano ng Philippine Airlines sa Naya. Habang malakas ang buhos ng ulan sa Maynila, ang langit ay kulay abo at malungkot. Katulad ng kinabukasan ng lalaking nakaupo sa pinakalikurang upuan ng economy class sa pagitan ng dalawang matipunong opisyal ng imigrasyon. Umuwi na si Rafael Pratama, ngunit ang kanyang pag-uwi ngayon ay ibang-iba sa kanyang pag-alis. 2 linggo na ang nakalipas. Wala ng exclusive lounge, walang champagne at walang mayabang na ngiti. Suot niya ang isang lumang hoodie na bigay ng social services ng Pransya. Payat ang kanyang mukha, tinubuan ng magaspang na balbas at ang kaniyang nga mata ay malalim at walang buhay. Ang amoy ngang kanyang katawan ay pinahalong maasim na pawis at kawalan niya. Paas sa habang dumadampi ang gulong ng eroplano sa runway na alala ni Rafael ang sandaling ipinadala niya ang malupit na mensahe kay Aurora. Paalam, mahirap na babae, sulat niya noon. Sinampal siya ng kabalingunaan ng sobrang lakas na gusto niyang masuka. Ngayon siya na ang mahirap. Mahirap sa yaman, mahirap sa dignidad at mahirap sa moralidad. Lakat utos ng opisyal sa tabi niya nang huminto ang eroplano. Ginabayan si Rafael palabas. Umaasa siyang makakatakas siya palabas na airport at maglalaho sa mga iskinitangang Maynila. Ngunit si Aurora ay isang chessmaster na laging nag-iisip ng 10 hakbang sa unahan. Hindi lang ni Evelyn ang mga attempt card, siniguro rin niya ang isang karapat-dapat na paksalubong para sa kanyang asawa. Paglabas mismo ng eroplano, 4 na pulis na nakauniporma ang naghihintay. Isa sa kanila ay may hawak na pulang folder. Kayo po ba si Ginoong Rafael Pratama? Tanong ng pulis. Mahinang tumango si Rafael, nanginginig ang kanyang matuhot. Inaaresto ka namin sa kasong paglustay ng pondo ng kumpanya ang PTR ni Sejana. Nakakahalaga ng 15 bilyong pamimikin ng madokumento at pagnanakaw ng mga alahas. Ito ang warrant of arrest. Hindi na nakapagtanggol si Rafael. Klik ikinabit ang malamig na posas sa kanyang nga pulso. Ang tunog na iyon ay mas nakakatakot pa kaysa sa hatol na kamatayan. Ang nga taong kadarating lang ay nakatingin sa kanya. Ang ilan ay nakbubulungan, ang ilan ay nakfivideo. Yumuko ng malalim si Rafael, umaasang mabibiyak ang sahig. At lalamunin siya ning buwa pagkalipas aning 3 araw sa visiting area ning isang detention facility. Nakaupo si Rafael sa isang malamig na bakal na upuan. Suot niya ang isang orange na damit ning preso. Kinalbo na siya, mukha siyang mas matanda ng 10 taon. Naghihintay siya ng may kaba. Sinabi ng kanyang abogado na may gustong makipakita sa kanya. Bumukas ang pinto, ang amoy ng mamahaling pabango ay pumasok. Isang amoy na pamilyar kay Rafael, ang amoy tahanan, ang amoy karangyaan na dati niyang sinayang pumasok. Si Aurora, mukha siyang napakaganda. Suot niya ang isang navy blue na damit na elegante na kayos ang kanyang buhok at may manipis na makeup. Dala niya ang isang tunay na Hermes bag, hindi isang maleta na punong basura. Umupo si Aurora sa harap ni Rafael. Pinahihiwalay ng isang salamin na mesa, walang emosyon sa kanyang mukha, tanging isang katahimikan na parang isang lawa bago ang bagyo. Aurora, basak ang boses ni Rafael. Puno ang pigilaiyak. Aurora, patawarin mo ako. Tinitigan siya ni Aurora. Hello Rafael, kumusta ang bakasyon mo? Narinig kong na-deport ka dahil sa pamamali mo sa Champs Ellis. Nakakahiya para sa isang dating director. Nakamali ako Aurora, nakamali ako. Lumuhod si Rafael sa mesa. Sinusubukang abutin ang kamay ni Aurora, ngunit inalis ni Aurora ang kanyang kamay na may pandidipakyusa. Bawiin mo ang kaso mo Aurora, ayoko makulong. Gagawin ko ang lahat, maging katulong mo, driver mo, kahit ano para kay Dalisay. Aurora, kailangan ni
Dalisay sang ama ng marini. Ang pangalan ni Dalisay tumalim ang mamata ni. Aurora, huwa mong babanggitin ang pangalan ng anak ko. Nawalan kang karapatan na banggitin ang pangalan niyo nang sinubukan mong nakawin ang kanyang kinabukasan para mapakasaya. Kasama ang kalaguyo mo. Si Clarice ang napili sa akin siya. Ang naudyo, sinubukan ni Rafael na ibaling ang sisi lumabas na naman. Ang kanyang kaduwagan tumawa ng bahagya si Aurora isang tawa na tumutuso. Laging naninisin ang iba. Alam mo Rafael, 6 na buwan ko alam ang tungkol sa inyo na nahimik. Ako binigyan kita na pagkakataon hinintay kong matauhan ka. Pero anong ginawa mo, pinlano mo pang ubusin ang yaman ko? Akala mo tanga ang notaryo. Akala mo hindi ko alam na pineke mo ang pirma ko ng laki ang mga mata ni Rafael. So lahat ng iyon ay isang patibong. Lahat o kalmadong sagot ni Aurora. Ang ₱1,000,000 na inilipat ko sa debit card mo ay pekeng pondo mula sa isang virtual account na isinadya kong ma-autoblock kapak. May transaksyon sa ibang bansa. Ang mga dokumento ng ari-arian na dala mo ay makulot photocopy lang na walang legal na visa. At ang maletang umisi si Aurora isang ngiti na nakpatigas ng dugo ni Rafael. Ang malatang iyon ng aking obra maestra. Gusto kong maramdaman mo kung paano ang nasa tuktok ng paa sa tapos ay babagsak sa pinakailalim ng katotohanan nang buksan mo ang maletang iyon sa 5-star hotel at makita ang lumang duster. Iyon ang sandaling nasihan ako. Ipinakpalit mo ang isang asamang diamante para sa makaladreliw. Kaya binigyan kita ng tunay na maladreliw magulgol si Rafael. Ang kaniyang puso ay durog. Hindi dahil sa paksisisi kundi dahil naintindihan niyang talo na siya. Talo sa talino, sa diskarta at sa moralidad. Mula sa babaeng minamaliit niya gaano ako katagal makukulong. Aurora, mahina niyang tanong. Hihanda na abogado ko ang makaso. Pagluste pa mamekepak na nakaw. Sa mga ebidensyang hawak ko, hindi bababa sa 12 taon. Malamig na sagot ni Aurora. At paglabas mo, matanda ka na mahirap at mag-isa walang kukuha sa isang dating preso. Ang sama mo, Aurora. Ang sama mo, tumayo si Aurora. Binalak mong iwan ako at ang anak mo nang walang ni isang kusing. Gusto mong magdusa kami habang nagsasaya ka. Sa Europa ibinabalik ko. Lang itinanim mo Rafael ito na ang iyong anyan inayos ni Aurora. Ang kanyang behanda nang umalis. Oo nga pala, isa pa. Humarap si Aurora bago lumabas ang ating diborsyo. Ay napakdesisyonan na ang korte. Ang kustodiya ni Dalisay ay nasa akin. Na lahat ng ari-arian ay bumalik na sa akin. At ang bahay nga mamagulang mo na isinanla mo para sa online, sugal no nakaraang taon kukunin na sana ng bangko. Pero binili ko. Ang mamagulang mo ay nakatira na lang doon dahil sawa ko. Kaya huwag kang umasang matutulungan kanila bumagsak si Rafael mula sa kanyang upuan. Na paupo siya sa malamig na sahig. Umuungol nang walang tunog. Ubos na. Lahat ubos na. Siya ay binalatan ng buhay ng sarili niyang kasakiman. Paalam Rafael, masiyahan ka sa bago mong sabi ni Aurora at lumabas ng hindi na lumingon. Epilogo, 1 taon ang lumipas. Isang marangyang rooftop restaurant sa isang skyscraper sa Makati ay puno ng tawanan. Nakatayo si Aurora sa gitna. May hawa na baso ng alak na papaligiran ng mga kasamahan sa negosyo at mga kaibigan. Ipinakdiriwang nila ang paklawak ng kanyang kumpanya sa pandaidigang merkado. Congratulations, ma'am. Aurora, napakagaling ng iyong managawa ngayong taon. Puri ng isang dayuhang investor. Salamat, ito ay dahil sa pagsisikap ng team at kapayapaan ng isip matapos kong itapon ang nakalalasong basura. Sagot ni Aurora na may makahulugang ngiti sa isang sulo. Si Dalisay na 6 na taong gulang na ngayon ay masayang naglalaro kasama ang kanyang yaya. Lumaki siyang matalino at masaya malayo sa anin nung kanyang managlak at si Aurora patungo sa balkon na hitiningnan ang makumikinang na ilaw siyudad. Hinaplos ng hangin ang kanyang mukha. Pakiramdam niya ay malaya. Napakalaya na alala niya ang huling balita tungkol kay Clarice. Nahuli ang babae sa hangganan ng Italia dahil sa kaso ng imigrasyon at prostitusyon. Ngayon ay nakakulong sa isang bilangguan ng mga babae doon walang dumadalaw. Samantalang si Rafael ay naktitiis sa loob ng New Belief Prison. Naging biktima ng pambubuling
Ibang mga preso na galit sa mga white. Color criminal, nahanap na nang. Hustisya ang kanyang daan humigop si Aurora ng alak. Ang lasa ay matamis kasing tamis ng tagumpay. Natutunan niya ang isang mahalagang aral sa buhay. Huwag gisingin ang isang. Natutulok na Leona at huwag malitin ang isang tahimik na asawa. Dahil kapak ang isang mabait na asawa ay naging masama kahit ang demonyo. Ay upo para kumuha ng aral, ngumiti si Aurora. Bumalik sa party, iniwan ang madilim na nakaraan at hinarap ang isang kinabukasan. Nakasingkinang ng diamanteng. Hindi na nakaungang. Kanyang asawa 5 taon ang lumipas. Ang gininto ang sikat ng araw sa hapon ay dahan-dahang tumagos sa mga dahon ng niyok sa isang pribadong villa sa El Nido, Palawan. Ang hangin ay mabango, muingang babulaklak na, kalatsuchi at kapayapaan malayo sa ingay nga. May nilaat sa mga alaala ng korte at kulungan nakaupo si Aurora. Sa isang upuan na yantok may hawak na libro, hindi na siya ang Aurora. 5 taon na ang nakalipas na. Nakihintay sa kanyang asawa. Na may kaba, ang Aurora ngayon ay mukhang mas bata, malusok ang balat at nawala na ang maguhit ng pag-alala sa kanyang mukha. Mamamatingnan mo. Ang masayang sigaw ay bumasak sa paisip ni Aurora. Si Dalisay na taong gulang na ngayon ay tumatakbo paayat sa hagdan. Mahaba ang kanyang buho at masaya. Ang kanyang mukha, hawa niya ang isang mali na gintong tropeo na nalokana naman sa piano recital. Tanong ni Aurora inyabotang. Kanya makami para yakapin ang kanyang anak, opo, sabi nga mahurado. Perpekto ra ang fur elis ko, sabi rin ni Tito Adrian. Tama raw ang tempo ko, ngumiting ang malapat si Aurora. Hinalikan ang ulo ni Dalisay ang galing talaga na anak ni Mama. Proud ako sa ang galang Adrian na binanggi ni Dalisay na palingon kay Aurora mula sa daan. Isang matipunong lalaki na nakasuot ng puting linen na polo ang naglalakad. Si Adrian isang kilalang landscape architect na nakilala ni Aurora sa isang charity project. 2 taon na ang nakalipas. Ang lalaking ito ay ibang-iba. Kay Rafael hindi kailanman nagtanong si Adrian tungkol sa bank account ni Aurora. Hindi siya humiling ng mamamahaling bagay, siya pa nga ang laging napapaalala kay Aurora na mapahinga. Minahal ni Adrian si Dalisay na parang sarili niyang anak, hindi bilang isang paraan para manipulahin ang ina nito. Congratulations, princess, bati ni Adrian habang inaabot ang isang strawberry. Gelato kay Dalisay. Salamat po, Tito Adrian. Kinuhani Dalisay ang ice cream at tumakbo papunta. Sa duyan umupo si Adrian. Sa tabi ni Aurora, hinawakan ang kanyang kamay. Masaya siyang lumalaki. Aurora, na tagumpay. Katiningnan ni Aurora si Dalisay, uminit ang kanyang puso. Dati ang pinakamalaki niyang takot ay ang lumaki si Dalisay na may trauma mula sa isang sirang pamilya, ngunit ang pag-alis pala ng lason ang nagpatubo sa puno. Akala ko dati nawasak na ang kaligayahan ko nang maktaksil si Rafael Bulong. Ni Aurora, iyon pala ang paraan ng Diyos para linisin ang daan para sa tunay na kaligayahan. Tapos na ang nakaraan, Aurora, malambing na sabi ni Adrian na pagbayaran na ni Rafael ang kanyang kasalanan, nakuha mo na ang hustisya. Ngayon oras mo anihin ang iyong mga. Tagumpay tumango si Aurora. Toto nga ang huling balita na narinig niya ay kalalaya lang ni Rafael nung nakaraang buwan. Nagtatrabaho na lang daw ito kung saan-saan, nakatira sa isang masikip, napaupahan at sakitin. Wala ng klariswalang yaman, walang respeto, ngunit ang kakaiba hindi na nakaramdam. Ang kasiyahan si Aurora, naging neutral na lang siya. Nawala na ang galit dahil hindi na mahalaga si Rafael. Tama kasagot ni Aurora, tiningnan niya si Adrian pagkatapos ay ang singsing sa kanyang daliri, isang singsing na ibinigay ni Adrian nung nakaraang linggo. Panalo na ako, bulong ni Aurora sa sarili, hindi dahil nawasa si Rafael, kundi dahil nakabangon si Aurora na palaki niya, ngamayos ang kanyang anak, pinalago niya pa ang kanyang negosyo at ang pinakamahalaga, na buksan niya ulit ang kanyang puso para sa isang maluso at tunay na paibi. Lumubo na ang araw, naiwan ng kulay ube na langit. Halika na, mahapunan na tayo, yaya ni Adrian naglakat. Sila papasok sa mainit at maliwana na fila ang tawanan. Ni Dalisay ang amoy ngang pakain at ang init niyang isang maliit na pamilya ay pumuno sa silit. Sa labas maaring madilim, ngunit sa puso ni Aurora kasi sikat pa lang ng araw at mas maliwanag pa kaysa dati. At diyan po natatapos ang kwento ni
Oho ha izon kwento. Engi pagchichis. Katatagan at izon matamis. Pahigan tinanawi sa tunay na kapayapaan habang kayo inakikinig na saan man kayo sa mundo. Sa mga sandaling ito kaya ang inyong ginagawa kayo, ba inaglalakbay pawimula sa trabaho nagpapahinga sa inyong tahanan. O marahil ay nag-isip-isip kasama ang isang tasa ang kapenais kung malaman ano ang inyong naramdaman anong bahagi nga. Kwento ang pinakatumata sa inyong puso. May aral ba kayong napulot na nais ninyong ibahagi? Hinihikayat ko kayong ishare ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibababawat isa sa inyo ay may boses at kwento at nasasabik akong mabasa ang maito. Kung kinalugdan ninyo ang paglalakbay na ito, kasama si Aurora, isang maliit na pakiusap lang po. Pakipindot naman ang like button at make subscribe sa ating channel. Malaking tulong po ito upang makagawa pa tayo ng mas marami pang kwentong magbibigay inspirasyon at aral sa ating lahat. Mula sa aking puso, maraming salamat sa inyong oras at pakikinig hanggang sa susunod nating kwentuhan.